Magandang umaga sa ating lahat. Narito update sa binabantayan nating bagyong Gamey na dati pong bagyong si Karina. Huli natin ito namataan sa layong 515 kilometers north-northwest ng Itbayat, Batanes. At kung makikita nga natin sa ating satellite imagery, ay lumabas na ho ito na ating area of responsibility kaninang 6:20 ng umaga. Yung taglay na lakas ng hangin nitong dating bagyong si Karina ay nasa around 140 kilometers per hour pa rin, malapit sa gitna, at pagbugso na umaabot sa 215 kilometers per hour. Pa-west-northwestward ang pagkilo sa bilis na 20 kilometers per hour. At kitang-kita nga ho dito sa ating satellite imagery, no, na patuloy na na-enhance nitong dating bagyong si Karina, itong southwest monsoon o habagat na magdudulot po ng malawakang mga pag-ulan pa rin sa malaking bahagi po ng Luzon, particular na dito sa may western section ng Luzon. Narito po yung latest track nitong binabagtayan nating dating bagyong si Karina. May kita po natin, no, itong yellow circle, ito po yung areas na posible pa rin makaranas ng bugso ng hangin na dala po nitong bagyong si Karina. At may kita po natin, no, sakop pa rin po nito yung Batanes Islands, kaya meron pa rin po tayong nakataas na warning signal sa area po na yan. At base po sa ating latest track nitong binabantayan nating bagyong si Karina, ay ngayon ay posible pa rin po itong magkaroon ng interaction dito sa mountainous areas sa may silang bahagi ng China or dito po sa may Taiwan area. So inaasahan natin na habang nagkakaroon po siya ng interaction sa landmass po dyan or sa mountainous areas ay patuloy po itong hihina. At sa mga susunod na araw ay posible pong umabot na lamang po ito sa storm category at eventually magiging depression o isa itong low pressure area sa mga susunod na araw. At nabanggit ko nga ho, no, dahil nga malawak pa rin yung sirkulasyon ng bagyo Karina, kaya nakataas pa rin yung ating tropical cyclone wind signal number 1 dito sa Batanes area. Asahan pa rin po natin ang bugso ng hangin sa nabanggit na lugar dala nitong bagyong si Karina. At sa kasalukuyan naman, ito pong ating National Capital Region, PRSD, ay nagtaas pa rin po ng orange. O ito po yung mga areas na makakaranas na hanggang sa intense na mga pag-ulan, particular na ang Zambales at Bataan. Samantalang posible ang mga heavy rain sa may Pampanga at sa Tarlac for the next 3 hours, na kung saan itong mga areas po nito ay pinagmamonitor ho natin sila dahil yung mga pag-ulan na ating inaasahan for the next 3 hours ay posible pa rin magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Yung ating ibang PRSDs, lalo na po yung ating NLPRSD ay nag-i-issue rin ho ng mga heavy rainfall warnings po natin sa mga concerned areas po nila. So pwede ho natin itong bisitahin, yung mga information po na yan ay pwede nating bisitahin sa social media accounts po natin sa DOSC_Pag-asa at pinopost na nga rin ho natin ito sa ating website. Ano nga ba yung inaasahan po natin tungkol dito sa enhanced southwest monsoon o itong habagat na napapaigting nitong dating bagyong si Karina? So posible pa rin ang 100 to 200 millimeters of rainfall o heavy to intense na mga pag-ulan sa bahagi po na Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at Bataan. Samantalang dito po sa Metro Manila, Pampanga, Cavite, Batanes, Babuyan Islands at Occidental Mindoro, ngayong araw ay posible pa rin po yung moderate to heavy na mga pag-ulan. Kaya pinag-iingat pa rin po natin yung ating mga kababayan sa mga nabanggit ko po na lugar dahil posible pa rin po magdulot ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa yung mga inaasahan natin na mga pag-ulan ngayong araw. Samantalang bukas naman, mas kakaunting areas na nga yung inaasahan natin na mga karanas na moderate to heavy na mga pag-ulan. Ito na lamang po yung Zambales, Bataan, Pangasinan at Benguet. Samantalang by Saturday naman, Zambales, Bataan at Pangasinan ay patuloy pa rin makakaranas ng moderate to heavy na mga pag-ulan dala po ng enhanced habagat. So dahil po dito sa mga naranasan na natin ng mga pag-ulan noong mga nakaraang araw, no? So kahit po mga moderate to heavy na mga pag-ulan, ngayon ay posible na itong magdulot ng mga pagbaha agad sa mga ilang bahagi po, lalo na po dito sa NCR at sa mga karatig probinsya. Kaya pinag-iingat po natin, doble ingat po sa ating mga kababayan dahil nga kapag umulan po ng heavy, mataas na ho ang tsansa na magdudulot na ho ito ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa.
Pagdating naman po sa lakas ng bugso ng hangin, inaasahan pa rin po natin na itong southwest monsoon o habagat ay magdudulot ng strong to gale force winds. Ngayon hanggang bukas sa area po ng Batanes, Babuyan Islands, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Quirino, eastern portion ng Isabela, pati na rin po sa buong bahagi ng Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, Negros Occidental at Northern Samar. Samantalang by Saturday naman, umuonte o nababawasan naman po yung areas na makakaranas po ng malakas na bugso ng hangin dala ng habagat po, no? Dahil nga inaasahan natin na patuloy na lalayo at hihina itong bagyong si Karina na nagpapalakas ng habagat. So by Saturday, itong area na lamang ho ng Batanes, Ilocos Region, Zambales, Bataan, Marinduque, Romblon at Kalayaan Islands yung inaasahan ho natin na makakaranas ng bugso ng hangin o malakas na bugso ng hangin dala po ng enhanced southwest monsoon. Pagdating naman ho sa kalagayan ng ating karagatan, pinag-iingat ho natin yung ating mga kababayan na maglalayag o hanggat maaari ay wag ho sila maglayag sa mga areas na meron ho tayong gale warning. Partikular na dito sa area ng Batanes, northern coast ng Cagayan, kasama po dyan yung Babuyan Islands, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa mga nabanggit na lugar, ito pong areas na may pula, yan po yung mga areas na hanggat maaari hindi natin pinapayagang pumalaot yung ating mga kababayang mga isda, lalong-lalo na po yung may maliit na sasakyang pandagat dahil inaasahan natin ang rough o yung maalon hanggang sa napakaalon na karagatan at posible nga hong umabot sa 4.5 meters ang wave height. Pero doble ingat din po ang paalala natin sa mga maglalayag dito pa sa may western seaboards po ng ating bansa o lalo na sa may western seaboards ng Luzon at sa eastern seaboards ng ating bansa dahil posible pa rin ang moderate to rough na sea condition. So doble ingat po sa ating mga kababayan na maglalayag dahil nga malakas ang bugso ng hangin na dala nitong southwest monsoon o habagat na magdudulot po ng malalakas din na mga pag-alon.